Mainit ang banat ni Pasig City Mayor Vico Sotto laban sa mga diskaya sa harap mismo ni Curly Diskaya. Ang sinungaling daw, asawa ng magnanakaw. Live mula sa Batasang Pambansa na sa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, anong update dyan? Cheryl, bago nga mag-alas 6 ngayong gabi ay nag-adjourn na itong pagdinig ng House Infrastructure Committee. At bago nga yan, nagbabala itong si Pasig City Mayor Vico Sotto na hindi raw dapat basta-basta paniwalaan yung mga sinasabi at dinadawit ng mga diskaya ng walang ebidensya. Dumalo sa pagdinig ng House Infrastructure Committee ngayong araw si Pasig City Mayor Vico Sotto. Absent man ng dati niyang katunggali sa pagkaalkalde na si Sara Diskaya. Naroon naman ang asawa nitong contractor na si Curly Diskaya. At harap-harapan, tinawag ni Mayor Vico na lantaran ang kasinungalingan ng mag-asawa. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Pinunto ni Mayor Vico, imposible ang sinasabi ng mga diskaya na 2 to 3% lang ang tubo nila sa bilyon-bilyong pisong kontrata. Dagdag pa niya, may tax deficiencies ang 9 na kumpanya ng pamilya at ilang ulit nang nasampahan ng kaso. Pinuna rin ni Mayor Vico ang pahayag ng mag-asawa na minsan daw ay nalulugi pa sila pero proud namang inamin na may 11-digit assets o higit 10 bilyong piso ang yaman. Ang bait naman po ng mga ito kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. We just apply simple logic. It is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Sa pagsalang naman ng contractor na si Curly Diskaya, nilinaw niyang wala siyang direktang transaksyon kina Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico kahit binanggit ang pangalan ng mga ito sa Senado. Baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Pero transaction sa kanila, wala po. Pero lalong napuna ng mga kongresista ang palusot ni Diskaya nang tanungin kung may iba pa ba siyang idadawit na politiko. Una niyang hiningi na ito'y ilabas sa executive session pero agad ding umatras. Doon po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito? Mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Your Honor, kung okay lang po ba na sa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko. Diskumpyado rin si House Infracom Co-Chair Terry Ridon. Bakit mula 2022 lang nagsimula ang ledger ng mga diskaya, gayong dekada na silang top contractor sa flood control projects. Wala hong naniniwala siya kasi ang yabang nyo nga ho, as far back as the Aquino administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi is not being implemented. Dagdag pa ni Ridon, kahit ang affidavit na iniharap ni Curly Diskaya sa Senado, expired notarization na tinawag niyang walang saysay o mere scrap of paper. Sa kabila ng lahat ng paratang nanindigan ang mag-asawang Diskaya, wala na silang ibang pangalan na isasangkot. Mga miyembro pa rin. Cheryl, muli ngang iginiit ni Curly Diskaya na sila raw yung least guilty kaya pwede raw silang pagbigyan dun sa hiling nilang maging state witness. Napilitan lang daw kasi talaga silang magbigay ng kickback mula sa mga flood control projects para matuloy ang mga ito. Muli ring iginiit ni Diskaya o ni Curly na wala raw silang ghost project. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.